Part 3 na po ito ng chapter 23 mga kapatid, at ito ay sisimulan natin sa verse 23. Kung natatandaan nyo po, ito yung tinatawag sa Bible na 7 woe. At yung salitang woe, W-O-E, ay isang English word na may pahiwatig po ito ng may pahiwatig ito ng una, babala, at nagpapahiwatig din po ito ng ito ay dapat magbago na kayo ng isip, kumbaga papahiwatig din ito ng repentance. And at the same time, mabigat po itong word na ito, itong woe. Lalong-lalo na doon sa panahon ng mga Pharisees and Sadducees na karirinig sa panahon ng Panginoong Jesucristo, dahil medyo meron din po siyang relasyon doon po sa parang nung dumating ang plague, no, ang salot ng doon sa bayan ng Egypt. So kaya mabigat na salita itong woe, at there are 7 woes in Matthew chapter 23. At kung ating pong mapapansin, ang mga woes na ito ay ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo ay ang mga Pharisees, ang mga Sadducees, ang mga scribes. At sino po ba sila? Sila po yung mga religious leaders noong mga panahon na yon sa synagogue. Yung mga priest naman ay sila yung mga religious leaders doon sa templo, and also yung mga Sadducees. Now, nung panahon po kasi ng Panginoong Jesucristo during the first century, alam natin na ang kanila pong templo, yan na rin ang sentro ng kanilang government. No? So hindi lang siya religious place of worship and sacrifices. So but it is also the center of government ng mga Hudyo ng mga time na yon. Kaya doon po umiikot ang buhay ng mga Hudyo ng mga panahon na yon sa kanilang templo. Kaya bakit nga ho ba kung pakikinggan nating maigi ang Panginoong Jesucristo rito, maaring hindi po hindi malumanay ang salita ng Panginoong Jesucristo rito. Hindi natin alam, no? Ito po ay atin lang kumbaga opinion, dahil medyo mabibigat yung salita ng Panginoong Jesucristo rito sa kanila. Kaya't sa ating pong kapanahunan, ito rin ang mensahe ng Diyos sa mga religious leaders ng ating pong mga simbahan. Kahit na po yan ay born-again Christians or hindi man born-again Christians, ito ay mensahe ng Diyos sa mga religious leaders. Well, lalong mabigat ito doon sa mga born-again Christian na tinatawag natin, na kumbaga sila yung nakakahigit na mas nakakaintindi ng salita ng Diyos dapat. It's dahil sila yung nasa tamang pananampalataya. So, itong mga religious leaders na ito, itong mga scribes, Pharisees, and Sadducees na ito, sila yung nakakaalam ng truth sa Torah, dahil yun ang pinag-aralan nila eh. Kaya nga ang tawag sa kanila ay Torah teachers, no? So, ang itinuturo nila ay Torah. Yun nga lang po, nalihis na ng gusto ang mga scribes, Pharisees, and Sadducees to the point na ililigaw na nila ang tao at nakadadala na nila ito sa kapahamakan. Kaya kung pipikapin po natin yung principle dito, ang sino mang religious leader na dinadala sa kapahamakan ang tao, ay malaki ang magiging pananagutan niya sa Diyos. Kaya't napaka-importante na ang mga religious leaders, lalo na yung mga nagtuturo po, ay tama ang itinuturo nila. Although masasabi ko po mga kapatid, no,
na walang mangangaral, mapa-born again man or hindi. Ang 100% no, na maituturo ng saktong-sakto yung pong Torah o ang salita ng Diyos. Kaya sa takbo po ng panahon na kahit tayo pong mananampalataya ay napapatunayan natin yan na nung dati ito ang ating pinaniniwalaan, pero dahil po sa patuloy na pag-aaral natin at pagsasaliksik at pakikinig sa mga tagapagturo, ay mas nabubuksan ng kaisipan natin at nare-realize natin na yung palang dati kong pinaniniwalaan nun ay hindi pala yun ang tama. At na-correct natin ang sarili natin. Kaya ako po'y kumbinsido ako na kahit ano pang galing ng isang tagapagturo, kahit na siya po ay isa pang Hudyo, naniniwala po ako na talagang walang 100% na 100% na maituturo ng saktong-sakto po ang salita ng Diyos. Sapagkat ito pong salita ng Diyos na ito na ating pinag-aaralan, that what we call Bible, ay na 1,000 taon na ho ang nakalipas ng isulat yan. At isinulat yan sa ibang kapanahunan, isinulat sa ibang kultura, isinulat sa ibang lengguwahe, at yung lengguwahe na yon ay nagkaroon na ng pagsalin-salin, no? So, kaya imagine niyo po yan na sinulat sa wikang Hebrew, tapos isinalin siya sa Greek, tapos isinalin siya sa Latin, tapos isinalin siya sa English, tapos isinalin siya sa Tagalog. Imagine niyo po yun. At 1,000 taon yun ang lumipas nun. At may mga, bibigyan ko po kayo ng example, no? Katulad po yung nabasa natin sa sa Corinthians about speaking in tongues. Bakit po tongues ang ginamit? Bakit tongues? Kasi nung panahon po nung isulat yan, yun ang tawag nila doon po sa salitang language natin ngayon. Sa madalit salita, nung panahon po nila, walang English word na language. No? Ang meron sila ay tongues. Kumbaga, yung pong Greek word na ginamit doon ay wala pang equivalent word na language. Ang equivalent word ay tongue. Kaya tongue ang ginagamit, hindi language. So, kaya tapos pag isinalin na po sa Tagalog yon, ang salin sa Tagalog na ay iba't ibang wika. No? So, pag in-English mo yung iba't ibang wika, different languages. So, tapos naisalin pa sa dialect, sinalin sa Kapampangan, sa Ilocano, sa Bisaya, ay di lalo na po. Tapos doon sa mga salita na yon na ginamit, may mga nakapaloob na kultura doon. At meron tayong tendency na habang binabasa natin at inuunawa, pumapasok yung kultura natin na hindi naman yun yung kulturang nakapaloob doon. Kaya mag-iiba na yung pangunawa. So talagang ito pong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos ay seryosong usapan. Ganun pa man, ang ating pong Diyos ay mabuti sa lahat. Naiintindihan ng Diyos ang mga limitasyon natin at nauunawaan tayo ng Diyos sa ating mga kakulangan. Kaya naman sa pagtakbo ng panahon po, lalo na kung ikaw ay talagang masipag mag-aral ng salita ng Diyos,
unti-unti, i-reveal din ng Diyos sa iyo. Unti-unti, gagamit ang Diyos ng mga tao, gagamit ang Diyos ng mga libro, gagamit ang Diyos ng mga iba't ibang kaparaanan para mabuksan ang iyong isipan at mas maintindihan mo kung ano ang tamang kahulugan doon. So itong mga scribes, Pharisees, and Sadducees na ito, they studied the Torah since childhood. Pinag-aralan na nila yan. Kaya lang, pagdating po nung sila na yung mga tagapagturo, sa hindi malamang kadahilanan, ang unti-unti po ay pumasok na yung oral tradition. At yung oral tradition nila na ito ay naging batas na nila at ito na yung ipinatutupad, ito na yung tinuturo. So to the point na nailigaw na ng mga Torah teachers, ng mga Pharisees and Sadducees na ito, yung mga tao mula po dun sa katotohanan ng Torah, papunta na dun sa tradisyon. So kaya ang Diyos, dito mapipick up dating principle ng Panginoon Diyos dito ay hindi niya kukonsintihin ang sinumang tao na nagtuturo ng nanliligaw doon sa mga tao. So ayaw ng Diyos yun, kaya malaki po ang pananagutan. Kaya mga leaders, mga kapwa ko leaders sa COG Bacoor, lalo na po tayo na mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Sikapin po natin talaga na ang maituturo natin ay tama. Magsaliksik tayo. Tayo po, lalo na tayong mga tagapagturo. Dahil kung ano man po yung itinuturo natin, yung po yung pakikinggan ng tao at yung susundin yun ng paniniwalaan Bihira ho kasi talaga sa kongregasyon, majority talaga ng kongregasyon, hindi po talaga nagsasaliksik, makikinig lang talaga yan. At kung ano yung ituro, ay tatanggapin na lang at paniniwalaan na. Hindi na sila mismo yung magsasaliksik, sila mismo yung aaralin kung tama ba yung itinuturo ng pastor or mali. Basta tinuro ng pastor yan, born again yan, paniwalaan na natin. No? Kaya talagang napakalaki po ng pananagutan. Kaya lahat tayo na mga tagapagturo ng salita ng Diyos, mapa-born again ka man o hindi, lahat tayo ay haharap sa Diyos at lahat tayo ay mananagot sa mga maling itinuro natin. Sa mga itinuro nating nagligaw sa tao. At sana po ay wala sa atin yun. Na talagang tayo po ay nagtuturo ng tama kung ano sinasabi ng Biblia. Dahil ito yung kasalanan ginawa ng mga Torah teachers, Pharisees, and Sadducees na ito. Kaya sabi ng Diyos sa kanila, woe to you! No? Woe to you! Hypocritical Torah teachers and Perushim. You pay your tithes of mint, dill, and cumin, but you have neglected the weightier matters of the Torah. Justice, mercy, trust. These are the things you should have attended to without neglecting the others. Okay, dinaanan na po natin yan. Bukod sa ang tawag ng Diyos sa kanila ay mga ipokrito, ang tawag pa ng Diyos sa kanila ay mga blind guides, mga bulag. No? So, papaanong sila na mga tagapagturo ay bulag, ay papaano sila makakapag-akay kung bulag? No? Napaka-simpleng analogy po Papaano ang isang bulag maaakay niya ang isang bulag? Saan sila pupulutin dalawa? Ganito dinescribe ng Diyos itong mga Pharisees and Sadducees na ito. At alam mo natin yan. Alam mo natin mga kapatid, marami tayong mga nadidinig, nakikita na mga, alam natin bulag. Alam natin maling-mali. No? Based on the Word of God. And yet maraming sumusunod. Maraming followers. Maraming followers sila. Kaya napakalaki po ng magiging pananagutan talaga ng mga taong ganyan sa harapan ng Diyos. Pero marami pong napapasunod maraming naniniwala, maraming nakukumbinsi. So, kaya
yung pong panahon ng Panginoong Jesucristo ay may mga ganito na, hanggang sa panahon natin ay meron pa din mga ganito. Sabi niya sa verse 25, "Woe to you, hypocritical Torah teachers and Perushim! You clean the outside of the cup and the dish, but inside they are full of robbery and self-indulgence." Now, ito po ay another illustration din ng Panginoon. So, ito po ay para masigit din ang maintindihan kung paano sila dinidescribe ng Diyos, no? Yung katulad po nito, no, yung cup na kanilang iniinuman, nililinis nila yung labas, no? Pero matalinghaga po ito, no? At sabi ng Diyos, inside are full of robbery and self-indulgence. So, sa harapan ng mga tao ay mistulang banal sila. Sa harapan ng mga tao ay mistulang righteous sila. Pero sa kalooban nila ay hindi po. And hindi po exempted dito ang even ang mga pastors, ang mga religious leaders. At alam naman po natin na marami na mga pastors ang nalaglag sa kasalanan, mga malalaking pangalan, na pag tumayo sila sa pulpito at nagsalita, para bang napaka-righteous, no? Pero sa likuran pala nun ay maraming karumihang ginagawa. At hindi po exempted ang mga pastors dyan. No? Hindi ko mo pastor yan ay siguradong-sigurado na tayo na malinis yan loob at labas. In verse 26 sabi dyan, "Blind Pharisee, first clean the inside of the cup so that the outside may be clean too." This is an illustration again for them to understand ano yung dinadrive ni Jesus Christ sa kanila. Matalas ang mga pananalita ng Panginoong Jesucristo rito. Dahil marami silang naililigaw na tao eh. Marami silang naloloko, marami silang nadadaya. At itong mga taong ito ay walang kamalay-malay na sa kapahamakan pala sila dinadala ng mga teachers na ito. Itong mga tagapagturo na ito. At marami pong ganyan kahit sa kapanahunan natin. Libo-libong mga tao ang walang kamalay-malay na sila ay dinadala sa kapahamakan ng kanilang mga religious leaders. Again, ulitin ko po, hindi exempted ang mga pastors diyan. Dahil ang mga pastor po, bagamat mga born-again Christian, ay mga tao pa rin nasa flesh and blood. At subject pa rin sila sa temptation, subject pa rin sila sa error, subject pa rin sila sa mga mga shortcomings. Hindi sila perfect na mga tao, kaya may tendency pa rin talaga kahit na pastor na yan. Kaya napakahalaga po, na ang mga pastors natin, pinapanalangin natin. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa inyo, mga kapatid, na alam ko po na kahit hindi ko naririnig, I know for a fact na kami pong mga pastor ninyo ay sinasama ninyo sa panalangin ninyo privately. Pag nagpe-pray kayo as a family, kapag nagpe-pray kayo sa kumbaga sa isang Bible study group, salamat po, maraming salamat na kaming mga pastors ay pinapanalangin ninyo. So galit ang Diyos, galit ang Panginoong Jesucristo. Kaya marami nga po ang hindi nila matanggap na si Jesus Christ ba talaga itong nagsasalita na to? Si Jesus Christ ba to? Kasi masyadong matalas to Masyadong mabigat itong mga pananalita na ito. At ito ay pinapatungkulan niya yung mga religious leaders, mga kilala sa bayan at iginagalang, mga tagapagturo, mga nag-aral. Siya kilala lang bilang anak ng karpintero. Tapos ganito siya magsalita sa harapan ng mga
pinagpipitaga ng mga leader ng bayan. Mabigat po ito. Kaya ang sabi nung iba pong mga komentaryo ay hindi totoong si Jesus Christ yan, isiningit lang ni Matthew yan. Pero kasi meron po kasing mga tao na naniniwala at hindi matanggap na ang Diyos ay pwede ring magparusa, ang Diyos ay pwede ring magalit, ang Diyos ay pwede ring magsalita ng ganito, na mga mabibigat. Kaya kapag po ang isang simbahan ay iniiwasang magturo patungkol sa ang Diyos ay nagagalit, ang Diyos ay nagpaparusa, at ang itinuturo ay ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay nagpapatawad, ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay kind, ang Diyos, at hindi po itinuturo yung ibang karakter ng Diyos, yung ibang attribute ng Diyos na siya ay nagagalit, siya ay nagpaparusa, masasabi ko po na medyo unbalanced, no? Unbalanced. Dapat yung parehas na side ng Diyos ay itinuturo sa simbahan para alam ng tao, totoo ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos ay nagpaparusa din. No? Totoo ang Diyos ay kind, pero ang Diyos din ay nagsasalita ng mabibigat ng mga pangungusap. Lalo na po sa ganito, hindi niya papayagan na ang mga religious leaders na tinuringan ay sila pa ang nagiging kasangkapan para ang mga tao ay madala sa kapahamakan. So ayaw ng Panginoong Jesucristo yun. Kaya ako po, ang tansya ko dito, galit ang Panginoong Jesucristo rito. Ito sa mga pangungusap to. So again, maiko-connecta po natin yan pagdating natin doon sa 24, dahil ang chapter 24 po is about the end times, no? At itong mga ganitong klase ng tao ay lalaganap. Ang ganitong klase ng mga tagapagturo ay dadami pa. No? Kaya mas marami pa ang maililigaw, mas marami pa ang mapapahamak na mga tao. Dahil dadami pa ito. Isa yan sa mga palatandaan po that we are in the end times. Imbis na kumonti ito, dadami pa to. No? And then in verse 27, sabi po, "Woe to you, hypocritical Torah teachers and Perushim! You are like whitewashed tombs, which look fine on the outside, but inside are full of dead people's bones and all kinds of rottenness." So kahit naman ho tayo, madali nating maintindihan ito. Lahat naman tayo nakakita ho ng nicho, no? At nakita natin ang labas ng nicho at ang loob ng nicho. Alam na natin, actually kahit hindi nga natin makita yung loob ng nicho, alam na natin kung ano ang nasa loob doon after some time. No? Na ang ganda-ganda, pag pumunta ho tayo, lalo na doon sa mga memorial park ang gaganda ng mga nicho doon Talagang marbles, talagang pinapakintab, merong binabayaran yung mga mayayaman sa mga musoleo nila para maglinis doon, para pagdating ng November 1, pag pumunta sila, malinis na malinis, no? Pati po yung mga pangalan na nakasulat doon, talagang pinakikintab dahil made of brass, pinipinturahan, napakalinis tingnan, lalo na pag November 1, no? Pero alam natin na sa loob noon, napakarumi noon, bulok, mabaho, madilim. Ang pagbinuksan natin yun, walang ganda sa loob yun. Ganun po yung description ng Panginoong Jesucristo sa kanila na mga nagtuturo ng mali at nagliligaw sa tao, nagdadala sa kapahamakan sa mga tao. Ganun ang description ng Diyos sa kanila. Na para kayong mga nanityo, ang ganda niya sa labas, pero bulok na bulok kayo sa loob. Hindi nakikita ng tao yung loob Ang nakikita ng tao yung panlabas Ang gandang manamit, ang ganda magbihis, di ba? Pag humarap sa pulpito, kayas na kayas. Talaga namang pag tiningnan mo ay napakaayos na tao. Pero hindi natin alam kung ano ang nasa kalooban. Ang nakakakita nun, ang Diyos
So ang Panginoong Jesucristo, kita niya ang ganda-ganda niyo sa labas. Presentable, ginagalang kayo ng mga tao. Diba? Talagang nagmamano pa sa inyo, yumuyuko pa sa inyo. Diba? Pero pagka sa kaloob-looban pala ng tao ay bulok, para siyang nicho na napakaganda sa labas, bulok ang loob. Naku, sana po tayong mga teachers, tayong mga tagapagturo, hindi tayo ganito, no? Na nicho. Na ang ganda natin sa labas pero bulok tayo sa loob. No? Alam mo, pagka hindi totoo ito sa iyo, hindi masakit pakinggan 'yan. 'Di ba? Pero pag totoo ito sa iyo, naku, masakit pakinggan 'yan. Lalo na yung mga Pharisees and Sadducees na ito, alam nila, totoo itong sinasabi ng Panginoong Jesucristo na to sa kanila eh. Kaya nagngingit-ngit ang galit nila sa Panginoong Jesus kasi natutumbok na i-reveal ng Diyos. And please take note, no? Nung sinasabi ng Panginoong Jesucristo ito, hindi niya naman po ito sinasabi in private. Ito ay sinasabi niya in the hearing of everybody. Sa harapan ng mga tao. Nire-rebuke niya yung mga Torah teachers na ito, itong mga Pharisees and Sadducees na ito, nire-rebuke niya. No? Minsan po ay may nagkwento sa akin na merong isang senior pastor daw po na pinuntahan ng isang member, at itong member na ito ay very close dun sa senior pastor, at dahil siya ay nagmamalasakit, siya ay talagang mahal niya yung senior pastor niya, pero nakita niya yung senior pastor niya daw po ay unti-unti nang lumilihis ng landas. No? Naiiba na ang mga ginagawa. Kumbaga, kitang-kita na daw po yung pride and all that. No? Nagbago na daw yung senior pastor. So ang ginawa po nitong member na ito ay dahil close naman sa kanya yung senior pastor niya, lakas loob siya. Para siyang si Prophet Nathan, no? Na pinuntahan niya po si David, ang kanyang hari. So ito, yung member na ito, dahil close naman siya, family na talaga ang kanilang turingan, siya ay naglakas ng loob dahil sa kanyang pagmamahal po, sa kanyang pagmamahal doon sa kanyang senior pastor, at ayaw niya ang kanyang pastor ay mapahamak at mapahamak ang kongregasyon. Kaya pinuntahan niya po doon sa kanyang opisina at sinabihan niya, Pastor, no, ibaba mo ang iyong pride. So sinabihan straight to his face, straight to the point, direct to the point na sinabi niya doon sa kanyang senior pastor. Sabi niya, Pastor, ibaba mo ang iyong pride. Please lang, magbaba ka na ng pride mo. Alam niyo po, ang ginawa ng senior pastor, tinawag daw po yung security guard sa baba. At pagkatawag ng security guard, ang sabi, kunin mo itong ibaba mo ito. Alisin mo to sa harapan ko. No? Tapos, nung inalis daw po sa harapan, binilinan ang lahat ng mga tao doon. Yung sa ushering, sa security. So simula sa araw na ito, hindi nyo na patutungtungin sa simbahang ito ang taong yan. Pambira, ang bigat, ano po. Kung ito naman po kwento lang sa akin, hindi ko naman nasaksihan yon. Pero kinuwento sa akin na gano'n, sabi, talagang devastated daw po yung member na dahil sa kanyang pagmamahal doon sa pastor, ayaw niya mapahamak yung kanyang pastor, naglakas loob siya, siya. Pero sabi niya, tinanggap ko kung ano yung ginawa sa akin, tinanggap ko. Yun ang kanyang pasya, iginagalang ko pa rin siya bilang aking pastor. Pero hindi na daw po nagsimba dun yung member dahil ayaw na siyang pagsimbahin ng pastor. No? So medyo mabigat na yun kung totoo pong nangyari yun. Parang ganito to. Ito po ang dahilan bakit ipinako si Jesus Christ sa krus . Alam niyo po ba na hindi naman po ipinako si Jesus Christ dahil siya ay naghimala . Hindi naman siya ipinako sa krus dahil siya po ay nagturo
no? Kundi siya po ay he end up, no, in crucifixion kasi natumbok niya itong mga Torah teachers and Pharisees. Hindi naman po yung hindi naman po yung mga mamamayan ng Israel eh. Dahil maganda ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Ang dami niyang followers, ang dami niyang pinagaling, nagturo siya ng Torah, at talagang nakibagay siya doon sa mga tao. Hindi naman siya ipinako dahil doon sa ginawa niyang yun eh. Siya po ay humantong sa krus dahil dito sa mga Torah teachers na ito, Pharisees, mga religious leaders na ito, na nagngingit-ngit ang galit sa kanya dahil straight to the point, no? Imagine niyo po, tawagin silang bulag, tawagin silang ipokrito, di ba? Tawagin silang para kayo mga nicho na ang ganda nyo sa labas pero bulok kayo sa loob. Sabi, di ba? Sabi po sa verse 28, likewise, you appear to people from the outside to be good and honest, but inwardly you are full of hypocrisy and far from Torah. Nakita niyo po yun, no? Far from Torah. Kabisado lang nila ang Torah. Para ding mga walang iniwan din po sa mga maraming tagapagturo ngayon ng Biblia eh. Magko-quote ng verse sa Bible, tapos magtuturo na po. Pag pinakinggan natin yung turo, and layo-layo naman doon sa kinote. No? Ginamit lang yung masabi lang na Bible ang itinuturo. Nag-quote na po doon sa Bible, and then kung ano-ano na pinagsasabi, hindi naman talaga yung Bible ang tinuturo. At kung ano-ano na ang pinagsasabi. Kaya isipin nyo to, no? Sabi ng Panginoon sa kanila, sa harapan ng mga tao, kayo ay good, kayo ay honest. Sa harapan ng mga tao. Yun ang tingin ng mga tao sa inyo. No? Para kay nichong ang ganda pero bulok na bulok kayo sa loob. Dito po sabi niya, but inwardly you are full of hypocrisy and far from Torah. Far from Torah. Verse 29, woe to you, hypocritical Torah teachers and Perushim. You build tombs for the prophets and decorate the graves of the Sadiqim. Oh? And you say, had we lived when our fathers did, we would never have taken part in killing the prophets. So, ito po kasing mga Torah teachers na ito, itong mga Pharisees na ito, no? Yung kanila pong mga magulang ay, yung ninuno nila ay ipinapatay yung mga propeta. So yung mga propeta po na naghahayag ng magsisi na kayo sa inyong repent, no? Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan, manumbalik kayo sa Diyos. Kapag hindi kayo nanumbalik, kayo parurusahan ng Diyos. Ang ginawa po ng mga ninuno nila, nitong mga Pharisees and Sadducees na ito, imbis na pakinggan yung mga propeta na yun na ginamit ng Diyos para warningan sila, pinapatay pa nila. So ang sinasabi dito, sila daw hindi, no? Sila hindi. Hindi sila ganoon. Pero ang katotohanan po, kung ano yung ginawa ng mga magulang nila, ay ganoon din ang ginagawa nila ngayon. Itong mga Torah teachers na ito. Kaya po, itong mga Torah teachers na ito, itong mga Pharisees na ito, although hindi po naman silang lahat, no? Kundi mga ilan lang yan, sila yung nagpapako kay Jesus Christ. Kaya kung ano po yung ginawa ng mga magulang nila na pinapatay yung mga propeta na nagbigay ng warning sa kanila para sila'y magsisi sa kasalanan at huwag silang maparusahan ng Diyos, imbis na pakinggan, pinatay nila, ganito rin ang ginagawa ng mga Torah teachers na ito. Pero dinideny nila yon. Kaya sabi nila, kung nabuhay kami nung mga panahon na yon, wala kaming part doon. Hindi namin gagawin yun, yung pagpapatay sa mga propeta. So, dinideny nila yon, no? Pero sabi ni Jesus Christ sa kanila, hindi, parehas lang, no? You build the tombs for the prophets and decorate the graves of the Sadiqim. Okay? In this, you testify against yourselves that you are that you are worthy descendants of those who murdered the prophets. Go ahead then, finish what your fathers started.
No? So, ibig sabihin, kung ano yung itong mga Pharisees and Sadducees na ito, kumbaga, sinasabi nila, kung nabuhay kami nung panahon ng mga tatay namin na yun, hindi namin gagawin sa mga prophets yun. So, pero, kung ano yung ginawa ng mga tatay, ng mga magulang nila, nung time na yun, na pinapatay yung mga prophets, ganun din ang ginagawa nila ngayon. Kaya nga sila po, sila yung magpapapako sa krus sa Panginoong Jesucristo. Dahil ganun din, derechahan silang sinasabihan ng Panginoong Jesucristo wina-warningan sila para sila ay mag-repent, para sila ay magbago ng isip. Pero hindi yun ang nangyari. Imbis na makinig sila sa Panginoong Jesucristo, ano pong ginawa nila? Pinapako pa nila sa krus. Kaya sabi ni Jesus Christ, go ahead then, finish what your fathers started. Ito pa ang tawag ng Panginoon sa kanila, you snakes. Di ba? Sons of snakes. Gaano kabigat yan? Sa Tagalog, ang ginamit dyan, ulupong wag nang ulupong, masyadong mabigat po yun ahas. Kayong mga ahas at anak ng mga ahas. Ibig sabihin, pati mga magulang nyo, di ba ang bigat? Tinamay pati yung mga magulang Pero yung kasi ang katotohanan, na yung mga magulang nila, pinapatay na yung mga propeta na nag-warning sa kanila, imbis na magsisi, doon sa warning na ibinigay, pinapatay pa nila Ngayon, ito inuulit na rin ng mga anak. Kaya ang tawag ng Diyos sa kanila, kayo'y mga ahas at mga anak ng mga ahas. How can you escape being condemned to Gehinnom? So yan po ang mga mabibigat na pangungusap ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Therefore, sabi ng Panginoong Jesus, I am sending you prophets and sages and Torah teachers. Some of them you will kill. Indeed, you will have them executed on stakes as criminals. Ano po yung you will have them executed on stakes? Ipapapako sa krus. Some you will flog in your synagogues and pursue from town to town. Ito po eksakto ang ginawa nila sa Panginoong Jesucristo. He was flogged. He was crucified. He was killed nitong mga taong ito. And so, on you will fall the guilt for all the innocent blood that has ever been shed on earth. From the blood of innocent Hevel to the blood of Zechariah ben Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Can you imagine po, na itong mga prophets na ito ay pinatay nila? Sabi diyan, whom you murdered between the temple and the altar. Actually, yung temple po dito hindi temple Ang talagang salita diyan is sanctuary. And the altar. Yan po yung nasa loob ng tabernacle or ng temple. Yung Holy of Holies at saka yung Holy Place. Doon mismo, yung propeta, pinatay. Talagang grabe ang ginawa nila. At pinropisay na sa kanila. So prophetic po ito nung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila you will have them executed on stakes as criminal. Yung stakes po dyan is yung krus. Ipapako nyo sa krus, ipaplag ninyo sa inyong mga synagogue, and you will pursue from town to town. Yan po ang ginawa nila eksakto sa Panginoong Jesus. Yes, I tell you that all this will fall on this generation. Jerusalem, Jerusalem, you killed the prophets, you stone those who are sent to you. How often I wanted to gather your children, just as a hen gathers her chickens under her wings, but you refused. He was referring to the nation of Israel. Gusto ng Panginoon i-gather ang mga Israelites, but they are not willing. Ano po ang nangyari sa kanila? Kaya in AD 70, the temple was broken and they were under the occupation of Rome. At yung pong occupation ng Rome na yan is the longest and the most bitter of all occupation na dinanas ng Israel. Pero in 1948, in May of 1948, after 2,000 years, mga kapatid, Israel became a nation again. Nabuo ulit ang Israel. Nabuo ulit ang lengguwahe nila. Kaya yun po ay merong prophetic significance yun, para sa second coming ni Jesus Christ. Look, God is abandoning your house to you, leaving it desolate.
Yung desolate po rito, mga kapatid, ay ibig sabihin parang yung wilderness. Ganon. Pababayaan kayo ng Diyos. No? Dahil sa inyong mga ginawa nila. So, yan po ang nangyari dyan. For I tell you from now on, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of Adonai. Di ba? So, in AD 70, na ano po yun, nagiba yun. Actually, pagkatapos po nitong Matthew 24 na ito, from Matthew 24 up to AD 70, no, lumipas po yung mga 40 years eh. 40 years ang lumipas pagkatapos nitong sermon na ito. No? 40 years, pagkatapos po nun, sinira ang templo, giniba yun. Under occupation sila ng Rome. Pagkatapos, AD 70 po yun, and then tapos 1948 lang sila naging bansa. 2,000 years bago po sila naging bansa ulit. Pero hanggang ngayon, so unti-unti ginagather. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, I tell you, from now on, you will not see me again. Until you say, blessed is he who comes in the name of Adonai. So dadating po yung time, mga kapatid. Dadating po yung time na ang buong Israel ay kikilalanin ang Panginoong Hesukristo na siya ang kanilang Mesaya. Yun po yung ibig sabihin nung dadating yung time na yon, no? Pag dumating yung time na yon na sinabi nyo na, blessed is he who comes in the name of Adonai, meaning referring to Jesus Christ, then you will see me again. Pero hanggat hindi nyo sinasabi yan, hanggat hindi nyo kinikilala na ako ang Mesaya, then you will not see me again anymore. Yun po yun. Kaya hanggang ngayon, hindi nila nakikita ang Panginoong Hesukristo. But it will come. Let's just wait, mga kapatid. Dadating po yun. Kikilalanin ng buong bayan ng Israel that Jesus Christ is the true Messiah of Israel. Amen. At doon magpapakitang muli ang Panginoong Hesukristo sa kanilang lahat. So dito po tayo magtatapos at sa susunod na pagkikita natin ay tatalakayin natin ang Matthew 24. Invite some more, mga kapatid, kasi napakaganda po ng Matthew 24. Tayo po ay magsasara sa panalangin at